po, ang gusto ko munang i-discuss sa inyo ay, totoo ba na si Marcos Jr. ang susi para mapauwi si Tatay Digong galing sa dahig? Well, alam niyo po, ako po ay list council member ng ICC. So, hindi po dapat at hindi po tama na pulaan ko ang strategiya ng isang kapwa-abogado. Pero alam naman po natin na talagang sinabi ng abogado ni Tatay Digong na 101% mapapauwi si Tatay Digong kung siya iimbitahin ni Marcos at sasabihin niya kung bakit hindi naman banta sa kanya ang Tatay Digong at kung bakit dapat siya pauwiin at hayaan ng mamuhay ng mapayapa dyan sa Davao. Pero ang tanong, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, sa tingin ko ba ay makikiusap o dapat na makiusap ang kahit sino kay Marcos Jr. para siya ay mapauwi sa Pilipinas? So hindi ko po i-discuss yung stratehiyang legal na ang tunay na anyo ay politigal dahil ang sabi nga ng abogado kakausapin niya si Marcos, no? Pero ang aking i-discuss ngayon bilang tagapagsalita, dating tagapagsalita ni Tatay Digong, tama ba na humingi tayo kay Marcos Jr. na pauwiin si Tatay Digong sa Pilipinas? Siguro naman alam nyo kung anong aking sagot. Hindi, hindi, hindi. Si Marcos Jr. ang nagpakidnap at nagpadala kay Tatay Digong sa dahig at hindi siya makikiusap kay Marcos Jr. na siya ipauwin sa Pilipinas. Mas nanaisin pa siguro ni Tatay Digong na pumanaw na sa kulungan sa dahig kesa humingi ng pabor o tumanaw ng utang na loob dyan sa Marcos Jr. na yan. Now, bakit naman natin sasabihin na susi si Marcos Jr. sa pag-uwi ni Pilipinas? Susi si Marcos Jr. sa pag-uwi ni Tatay Digong sa Pilipinas. Di ba una-una siya nga ang nagpadala kay Tatay Digong dito sa dahig? Malinaw na malinaw ha, doon sa hearing na ginanap ng Senado. Bagamat sinasabi ni Secretary of Justice Remulla na siya talaga nag-utos, ano ba naman yan? Qualified political agency dahil siya ay alter ego ng presidente, talagang desisyon niya ng presidente. At pwede ba naman yun, nakalihim lang magdesisyon na talagang magpadala sa dating presidente Duterte sa dahig, bagamat merong malinaw na proseso na nakasabi mo mismo sa Rome Statute kung paano mapapadala sa dahig ang mga akusado na may warrant of arrest. Di ba? Puro kasinungalingan nga sinasabi nila na sila daw ay sumusunod sa Red Notice Alert ng Interpol. In the first place, wala namang Red Notice Alert. Ang meron lang ay diffusion order na ang diffusion order ay isang request sa mga karatig bansa o sa mga iba't ibang bansa sa daigdig humihingi ng tulong para arestuhin ng isang tao. At ito ay nanggagaling mismo sa bansang Pilipinas. Paano ba namang didinggin ng Pilipinas ang sarili niyang pakiusap sa mga bansa sa daigdig na hulihin si Tatay Digong? Di ba? Kalokohan yan. At siyempre uulitin ko sa Article 59 ng ICC, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw nang dapat na ginawa kay Tatay Digong bago siya pinadala dito ay hinarap sa lokal na hukuman. At ang gagawin ng lokal na hukuman ay sisiguraduhin na yung karapatang pantao ni Tatay Digong ay hindi malalabag at sisiguraduhin na hindi malalabag ang soberenya ng bansang Pilipinas. Paano malalaman kung malalabag ang soberenya ng bansang Pilipinas? Well, titignan ng hukuman kung meron pa bang obligasyon talaga ang Pilipinas na makipagtulungan doon sa service ng warrant of arrest ng ICC. At siyempre, ang magiging kasagutan ng lokal na hukuman hindi na, kasi malinaw naman sa Tratado ng Roma na kinakailangan para magkaroon ng obligasyon na makipagtulungan ng isang bansa na bumitiw na sa Rome Statute, kinakailangan gumalaw ang prosecutor, magsimula ng preliminary investigation, hindi lamang preliminary examination sa loob ng isang taon matapos mag-deposit ng instrument of ratification. Ano ba yung pagkakaiba ng preliminary examination at preliminary investigation? Walang preliminary examination po, gawain yan ng prosecution alone. Hindi siya humihingi ng kahit anong permiso sa hukuman. At ang preliminary examination, titingnan lang niya kung meron bang sapat na ebidensya para siya ay magtuloy sa preliminary investigation. Bakit kinakailangan magkaroon ng preliminary examination? Kasi hindi po pwede na ang prosecutor alone ang magdedesisyon kung tutuloy siya sa preliminary investigation. Bakit? Dahil kinakailangan humingi siya ng abiso sa hukuman mismo.
para siya ay makapagsimula ng preliminary investigation. O, anong saad sa Rome Statute, para magkaroon tayo ng obligasyon na makipagtulungan pa sa ICC matapos tayong bumitiw, kinakailangan yung jurisdiction ng hukuman ay in-invoke ng prosecution 1 taon matapos bumitiw sa pagiging miyembro sa ICC. At kailan mo ba hihingi ng jurisdiction ng hukuman? Ang preliminary examination, wala pa namang pakialam ang hukuman dyan. Yan ay desisyon ng prosecutor alone. Hindi niya kinakailangan humingi ng kahit anong permiso sa hukuman. So ang tinutukoy ng Tratado ng Roma dun sa sinasabi na kinakailangan ma-invoke ang jurisdiction ng hukuman sa loob ng 1 taon matapos mag-deposito ng instrument of withdrawal ng isang bansa ay yung stage ng preliminary investigation, at malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw na lumipas na yung 1 taon matapos tayo magbitiw bago humingi ng abiso ang prosecutor para magsimula na kanyang preliminary investigation. Kaya nga sinasabi natin, kung hinarap si Tatay Digong diyan sa lokal na hukuman, hindi papayag ang lokal na hukuman na ipa-deport, ipa-extradite ang Tatay Digong sa dahig dahil nga po yan ay labag na sa soberenya ng Pilipinas. Bakit lumalabag sa soberenya ng Pilipinas kung ipapadala sa ICC na tapos na yung 1 taong palugid? Kasi nga po, kabahagi ng soberenya yung kapangyarihan ng jurisdiksyon. Yung kapangyarihan na maglitis ng lahat ng krimen na nangyayari sa kanyang teritoryo, yan ay kapangyarihan lamang ng isang soberenyang independyenteng bansa. Hindi po yan sineshare. O pwedeng i-share nga sa pamamagitan ng tratado, pero pasod na nga po yung tratado. So kinakailangan sundin natin ang nakasaad sa ating saligang batas na ang kapangyarihan ng hudikatura ay nakasalalay lamang sa isang Korte Suprema at iba pang mga mababang mga hukuman na binuo ng Kongreso. So dahil hindi nga po dumaan dyan ang Tatay Digong at dahil sa pilitan na siya ay isinakay sa eroplano at dinala sa dahig, dumating sa dahig na hindi alam ng ICC na nandyan na siya. O nataranta rin sila na nandyan na pala si Tatay Digong. Ano ibig sabihin yan? Yan po ay naging krimen din sa Pilipinas. Yan po ay krimen na unlawful detention, na kidnapping kung saan ang isang tao ay pinagkait sa kanyang kapangyarihan ng isang taong gobyerno na walang legal na basihan. Bagamat ang legal na basihan po na sinasabi nila ay warrant of arrest, ay yung proseso nga para ipatupad ang warrant of arrest ay nakasaad sa Tratado ng Roma. At yan nga po ay sa pagharap kay Tatay Digong sa hukuman na hindi nangyari. Kaya pati ang mga justices gaya ni Ascuna sinasabi na talagang mali ang naging proseso. At alam nyo naman po yan si Justice Ascuna, ha? Hindi po yan malapit kay Tatay Digong. Yan po talaga ay dilawan to the core. Appointee ni Tita Cory, at yan po ay nanilbihan bilang, kung hindi ako nagkakamali, parang spokesperson ata ni Tita Cory for a while, no? Bago siya na talaga sa Korte Suprema. So malinaw po na talagang ang pamamaraan na kinuha o ginamit para makuha ang pagkatao ni Tatay Digong ay kidnapping or extraordinary rendition na sinasabi ni Inday Sara. Kasi nga, kung dadaan yan sa legal, dapat dumaan yan sa hukuman, hindi sa sapilitan. Bakit natin hindi sasabing sapilitan? Ay, naku, hindi na siya linubayan ng mga pulis matapos maglanding ang kanyang eroplano galing sa Hong Kong. Pinaligiran na ng sandamukal na pulis. Dinala doon sa isang reception area sa Villamor na hindi na siya pinayagang lumaya. Ibig sabihin, inaresto na siya dahil hindi na siya malayang lumabas ng airport doon pa lang sa loob ng eroplano galing sa Hong Kong. At sa pilitan, ang kulang na lang, buhatin siya ng mga kapulisan na pinangunahan ni Torre doon sa eroplano kung saan nagdala sa kanya sa dahig. At siyempre, yung eroplano na yan, pribado. Sino nagbayad? Gobyerno ng Pilipinas. Alam mo, sa totoo lang, kung ang Pilipinas ay nakipagtulungan sa ICC, pati yung eroplano, ang ICC magbabayad. Ang importante lang naman ng pagtutulungan ay yung mga pulis ang mag-serve ng warrant of arrest. Pero yun na nga, sang-ayon sa proseso na nakasaad mismo sa Tratado ng Roma na hindi nasunod. So ang punto, si Marcos ang nangidnap. Naniniwala ba kayo na desisyon lang ni Remulla yan? Talaga po yan, sang-ayon sa kanilang plano na tanggalin ang tinik ng mga Marcos para manatili sa kapangyarihan till kingdom come. Dahil hindi pa sila nasiyahan dun sa 20 years na sila ay nakaluklok sa kapangyarihan ng kanyang ama. Ang nais talaga nila, Marcos forever.
sa kanilang paningin, wala nang ibang may kakayahan magpatakbo ng gobyerno kung hindi ang mga dugong Marcos, ang mga dugong kleptocrats. Dahil alam nyo naman, Guinness Book of World Records na nagsabi na sila na ang pinakakurakot na leader sa daigdig. O sige, kung hindi sila ang isa sa pinaka, top 5. Number 3 ata yung huling pagkita ko sa listahan. Di ba nakakahiya yan? At sa ngayon po, meron pang danyos na inaward laban sa estado, sa estate nitong si Marcos Sr., 2 billion. At itong si Marcos Jr., hundreds of millions of dollars. Kung di ako nagkakamali, nakakalimutan ko yung exact amount. Pero hundreds of millions of dollars in contempt dahil hindi nga sinasabi ni Marcos Jr. bilang executor ng estate ng kanyang ama kung nasaan yung mga nakaw nilang yaman. Bakit? Sa tingin nyo ba may piso dyan na kayamanan ng Marcos na hindi ninakaw? Saan nila kukunin yung bilyon-bilyon na yan? Mahigit kumulang halos 1 bilyon na nga na-recover natin sa Switzerland alone. Ang malungkot, sang-ayon dun sa libro ng aking kamag-anak ni si Jovi Salonga, hindi talaga sila nakapaghanap ng tagong yaman dyan sa Amerika dahil pinagbawalan sila ng gobyerno ni Ronald Reagan na siyang presidente ng mga panahon na yon. Ang buong akala nila, si Ronald Reagan na ang maghahanap ng mga ninakaw na yaman galing sa bayan at ibibigay sa Pilipinas gaya ginawa ng Swiss government na idinaan sa hukuman ng Switzerland pero yung paghahanap ginawa na ng gobyerno ng Switzerland. Wala namang ganung ginawa mga Amerikano. Bakit? Kasi alam nyo naman, naging matapat na tuta ng mga Amerikano itong si Marcos Jr. Marcos Sr. Oo, tuta rin si Marcos Jr. gaya ng ama niya. Pero nung nabubuhay si Marcos Sr., kaya naman tumagal yan sa kapangyarihan, bagamat siya ay napakakurakot, bagamat siya ay talagang lumalabag sa karapatang pantao, sinupil ang karapatan ng mabuhay, sinupil ang karapatan ng malayang pananalita, binuwag ang Kongreso, kaya naman siya tumagal dahil sa suporta ng mga Amerikano. Bakit? Dahil nung panahon ng Vietnam War, pinagamit niya ang Subic at Clark sa mga Amerikano. Ginawa niyang unsinkable aircraft carrier at destroyer ship ang Pilipinas sa pamamagitan ng Subic at ng Clark. Kaya siguro bilang reward, bilang dog food sa kanya ng mga Amerikano, hinayaan siyang mabuhay in exile saan? Sa Hawaii, teritoryo ng Amerika, at hindi ibinalik sa Pilipinas ang mga tagong nakaw na yaman dyan sa Amerika. Kaya nga pati ang mga Amerikanong mga huwes ang nag-contempt kay Marcos Jr. dahil sigurado sila, alam ni Marcos Jr. kung nasaan ang mga nakaw na yaman sa Amerika. At dahil nga sinusuway niya yung order ng hukuman na sabihin na nasaan yan para pambayad dun sa 2 billion in judgment sa mga biktima ng paglabag ng karapatang patao sa martial law, yan, meron siyang, kung hindi ako nagkakamali, $700+ million. No? Pero i-check ko po ha. Check na nga natin ilang beto. Para tayo accurate, baka sabihin na naman nila fake news. Pero hundreds of millions po talaga yung kanyang contempt. No? How much? Okay, ito ha. Sandali ha. How much is civil contempt? No? Tignan po natin kung magkano contempt of Marcos Jr. in America. Okay, ayan ha. Habang tinatanong po natin para sigurado tayo, pero kung di ako nagkakamali, parang either 300 o 700 million. No? Ayan, okay. Magkano? 353,000 per day starting in 2021. So ngayon, ito yung kanyang contempt ha. 353,000 per day. Now, pero kung i-apply yan from 2011 until today, ang kanyang civil damages na, ang kanyang contempt is $1.7 billion. Oh my gosh. $1.7 billion na pala ang kanyang civil contempt sa Amerika. Akala ko 700 million lang, pero kada araw pala na lumilipas, lumalaki yung contempt. Mantakin niyo yan. Siguradong sigurado ang hudikatura ng Amerika na may tagong nakaw na yaman sa Amerika na hindi pinayagan ng administrasyon ni Reagan noong mga panahon na yon na mahanap ng PCGG except sa 4 na building. At alam niyo ba, ang nabalita ko, isa sa 4 na building ngayon
ay naging Trump Tower. Pero i-verify po natin yan. Ha? I-verify natin yan. May nagsabi lang sa akin. No? At tanong natin, ang nakalagay doon sa memoir ni Jovi Salonga, 4 na building nga lang yan, halos wala tayong nakuha kasi nga nauna sa pangungulekta yung mga buildings na yung mga bangko na pinagkakautangan ng pagtatayo ng mga building na yon. Now, ano ba yung mga building na yan? No? Okay, 4 yan. No? 4 na yan. Apparently, well, anyway, i-verify po natin yan. No? Kasi may nagsasabi nga na kaya ata ang mga binabanggit ngayon ni Trump kay Marcos ay puro puri dahil yung Trump Tower daw isa sa mga building na seize na pag-aari ng mga Marcoses pero hindi talaga tayo nakakuha ng malaki kasi ibinenta yan at mas nakinabang yung mga nagpautang para sa building na yan, no? Yung mga mortgages na secured by the building kesa ang Philippine government. Pero ano po natin yan, i-research natin na mabuti yan, no? At sasabihin natin po siguro sa susunod na Spokes Hour. Pero balik tayo. So kung si Marcos ang dahilan dahil kinidnap si Tatay Digong at ang dahilan ng pangingidnap para mawala ang isang napakalaking tinik sa kagustuhan ng mga Marcos na manatili sa kapangyarihan, bakit si Marcos ngayon na magiging solusyon? Unang-una, papayag ba si Tatay Digong na kausapin ng kahit sino si Marcos Jr. para siya ipauwiin? Gaya ng sinabi ko, never, never, never. Sa mula't-mula, ayaw ni Tatay Digong sa mga Marcoses. Unang-una, siya ay nagsimula ng kanyang karera sa politika bilang OIC Vice Mayor ng Davao City. Inappoint siya ni Tita Cory. Bakit? Kasi si Tatay Digong at ang kanyang nanay ang siyang naging representante ni Tita Cory doon sa Aus Marcos Movement noong 1986. At nung tinanong ko siya bakit siya sumuporta doon sa Aus Marcos Movement, sabi niya talagang nawalan na ng control si Marcos ng mga panahon na yon sa militar. Kaya kinakailangang paalisin na si Marcos. At matapos siyang ma-appoint na OIC ni Tita Cory, sunod-sunod na ang kanyang naging karera sa politika. Naging mayor, naging congressman, naging vice mayor, at naging presidente. So ang naging padrino niya sa politika, si Tito Cory. Kaya nga kayong mga dilawan na nakipagsabwatan ngayon kay Marcos, mahiya kayo ha? Mahiya kayo. Dahil ni minsan, hindi sinuportahan ni Tatay Digong yung mga Marcos na yan. Totoo, pinayagan ni Tatay Digong na ilibing sa Pilipinas ang mga labi ni Marcos. Bakit naman hindi? Sabi ni Tatay Digong, Pilipino yan eh. Di ba? Bakit naman hindi natin papayagang umuwi ang isang Pilipino? Bakit hindi natin papayagang ipalibing daw sa libingan ng bayani? Kasi naging presidente naman. Alam mo kasi si Tatay Digong, napakabuti ng loob niya na hindi niya iniisip na darating ang panahon na wawalang yain siya ng mga Marcos. Kaya nga, nung sinabi ni Inday Sara na huhukayin niya yung labi ni Marcos at itatapong sa West Philippine Sea, yan ay sentimiento ng mga taong naniniwala na talagang walang utang na loob ang pamilyang Marcos. Di ba? Walang utang na loob. Ang tagal-tagal nilang nag-antay. Unang-una para pauwiin ang labi. Matapos napauwi ang labi, ang tagal-tagal nilang nag-antay para mailibing sa libingan ng bayani. Naku, nakakakilabot nga ang ginawa nila. Ginawa nilang mami yung kanilang ama at dinisplay sa Ilocos. Naku, ilang dekada bago nailibing sa libingan ng bayani. At si Tatay Digong nga nagpalibing. Anong ginante ng mga Marcos? Pinakidnap papunta sa libingan sa Netherlands. Kung saan ngayon siya'y balat at buto na namamayat dahil kesa halikan ni Tatay Digong ang puwet ng Marcos Jr., nanaisin na niyang mamatay sa kulungan. Never mangyayari yan. Napapayagan niya na kahit sino ay humalik sa puwet ng Marcos. Dahil pag ginawa na yan, marami nang hihingi ng mga Marcos na kapalit. Kasama na siguro ang pananahimik at pagtitigil ng mga Duterte sa politika. Ngayon po, mga Duterte na lang ang pag-asa ng Pilipinas. Bakit? Number one, sila kasi yung mga anak tinuruan ng tamang pamumuno ng kanyang ama. Ano ang number one na turo? Huwag kayong mangungurakot.
Kaya nga po hanggang ngayon, ang bahay ni Tatay Digong, ang tawag ko ay bahay kalapati. Napakaliit. At talagang nung nakita kong kauna-unahang pagkakataon ng bahay na yan, hindi ako mapaniwala na tinira niya ng isang dating presidente. Hindi ako mapaniwala na dyan nag-breakfast yung Prime Minister of Japan. Kaya naman pala mahal na mahal siya ng mga Hapon kasi nga nakita nila kung gano'ng kahambol ang pamumuhay ni Tatay Digong samantalang lahat na nagtrabaho sa gobyerno nagpayaman. Hindi ko sinasabi walang yumaman dahil kay Tatay Digong. Marami yan. Alam ko kung sino sila. Pero si Tatay Digong, namuhay ng simple. Walang karangyaan. Hindi niya kinakailangan ang kayamanan. Kaya naman, hinangaan siya ng taong bayan. Bago pa siya naging presidente, matapos naging presidente, hindi nagbago ang kanyang simpleng-simpleng pamumuhay na nakasaad din sa ating batas na lahat ng mga taong gobyerno dapat mamuhay ng simple at walang karangyaan. Yan ang unang-unang tinuro ni Tatay Digong sa kanyang mga anak. Pangalawa, at dahil talagang anak naman niya na sumusunod sa kanyang yapak ay ang Inday Sara Duterte, kinakailangan alam ang batas. Sa tingin niyo ba ang dahilan kung bakit talagang lumalabas na paborito ni Tatay Digong si Inday Sara ay dahil sa ibang mga dahilan kung hindi dahil siya ang sumunod sa yapak ni Tatay Digong na isang abogada? Dahil importante sa pamumuno ang batas dahil ikaw ang tagapagpatupad ng batas. Hindi lang dapat alam ang batas, kinakailangan sumusunod din sa batas. At ang napakaganda naman kay Inday Sara, mukhang sinusundan niya rin ang yapak ng tatay niya na ayaw niya na mabongga at marangyang buhay dahil alam niya ang pagsisilbi sa gobyerno ay hindi dahilan para yumaman. Kaya ngayon sinasabi nila mga bank deposits. Wala po yan. Kaya galit na galit sila na hindi matutuloy ang impeachment dahil kung ano-ano nga sinasabi nila mga fictitious accounts naman yan. Dahil kung merong account yan, hindi yan pera ni Inday Sara. Yan ay pera ng kanyang ama na ilang 80 anyos namang na nagtrabaho, no? Bakit naman wala bang ipon ng isang tao na mahigit 60 anyos na nagtrabaho? Hindi lang bilang isang abogado, kundi sa gobyerno? Ay, nako naman, gumising naman kayo sa katotohanan. Ang abogado, hindi nga siguro yayaman, pero hindi naman po yan mamamatay na pulubi. Meron at meron po yang mapupundar. Sa tagal ba naman ng kinakailangan i-google sa pag-aaral ng abogasya at sa hirap ng bar exam, I can assure you, siguro palpak na talagang abogadong mamamatay na pulubi. Meron at meron kaunting kaya ang mga abogado. Hindi nyo ikakailayo. Tapos sasabihin nila ang susi sa pag-uwi ni Tatay Digong si Marcos. Bakit? West ba si Marcos sa ICC? Meron ba siyang dahilan? Meron ba siyang kapangyarihan na sabihin yung mga nagbabantay kay Tatay Digong na palabasin? Meron bang impluwensya ang Marcos Jr. sa mga huwes ng ICC? Wala. ICC at ICC magpapalaya sa kanya. Pero nung ako'y nagmungkahi ng separate kaso sa hukuman ng mga Netherlands, kasi ang sinasabi ko, katungkulan ng Netherlands na itaguyod ang karapatang pantao ni Tatay Digong to due process. At talaga namang nalabag ang due process noong kinidnap si Tatay Digong. Ngayon, obligasyon ngayon ng Netherlands na to protect and promote. Protect. Huwag labagin. Promote. Gawin ang lahat ng hakbang para ipatupad ang kanyang karapatan to due process. So katungkulan na ngayon ng Dutch government na makipagtulungan sa ICC para palayain si Tatay Digong. Tanong, bakit? Ano ba impluwensya ng Dutch government sa ICC? Well, nandun lang naman ang ICC sa teritoryo ng Netherlands. Gaya na aking sinabi, ang kulungan ni Tatay Digong, Dutch. Ang lupain, Dutch. Ang gwardya, Dutch. Diba? So hindi po pwedeng ma-ignore ng ICC ang Dutch government. Pero doon sa aking minumungkahing strategiya, hindi talaga mauorderan ng Dutch court ang ICC. Ang oorderan ng Dutch court ay yung kanyang sariling gobyerno na siguraduhin, protect and promote the due process rights of Tatay Digong at ang minumungkahi nga is ipatupad ng Netherlands yung katungkulan
ng Netherlands at lahat ng mga miyembro ng ICC na dapat bago dalhin sa dahig, hinarap muna sa lokal na hukuman. So ang hihingin ng Dutch government sa ICC, sundin nyo ang Rome Statute na kami po ay kasapi din. Iharap muna yan sa lokal na hukuman ng Pilipinas. Ibalik sa Pilipinas, iharap sa lokal na hukuman, at ang lokal na hukuman, among others, hayaan mo magdesisyon sa interim release. Nang ang kanyang interim release ay sa Pilipinas at hindi sa isang dayuhang lugar kung saan makakakain siya ng bulad at kung ano-ano pang gusto niyang kainin. Di ba? Pero yung ICC, yung Dutch government mismo, hindi niya po pwedeng ma-orderan. Siguro ilalabas niya kapag meron desisyon ng local court doon sa Assembly of State Party na policy making body ng ICC. At ilalabas niya yan, ako ang host government, inutusan ako ng hukuman ko na protektahan at itaguyod ang karapatang patao ni Tatay Digong. Ito ngayon, ang aking sinasabi, hindi po pwede ng hukuman na aking hino-host ay lalabag sa karapatang patao na kahit sino. Kaya dapat gawin ang nakasaad sa Rome Statute, ibalik si Tatay Digong. Now, pag hindi naman sumunod ng ICC, walang magagawa ang gobyerno ng Netherlands. Pero sa tingin ninyo, kaya talagang gawin ng ICC yun nang hindi mag-aal sa bulutan at humanap ng ibang lugar para maging headquarters ng ICC? Malabo yan. Malabong ma-ignore ang desisyon ng lokal na hukuman ng Netherlands kasi nga po, nandoon ang hukuman sa teritoryo mismo ng Netherlands. At meron pang Assembly of State Party na siyang magdedesisyon kung ano mangyayari pag nagkaroon nga ng desisyon ang Dutch court na linabag ng ICC ang karapatang pantao ni Tatay Digong. Po pwedeng maging policy decision yan ng Assembly of State Party at hindi strictly decision ng hukuman. Pero si Marcos Jr., walang kahit anong karapatan, walang kapangyarihan na orderan ang mga huwes ng ICC na palayain si Tatay Digong. Nananaginip kayo kung sa tingin nyo, palibasa, anak ng diktador, po pwede niyang diktahan din ang ICC. Hindi po pwede yan. Kalokohan po yan. At kaya ako nagagalit na parang pinalalabas nila na ang magiging savior pa ni Tatay Digong ang mga Marcos dahil nga baka nais nilang burahin ang katotohanan na sila ang nangidnap kay Tatay Digong in the first place. Kinakailangan bang hingin na palayasin o palayain si Tatay Digong kung hindi nila pinakidnap in the first place? Ang sa akin, may panahon para sa katarungan. Dahil ang ginawa nila kay Tatay Digong, hindi lang nila linabag ang karapatang pantao ni Tatay Digong, linabag nila ang soberenya ng Pilipinas at dahil yan, linabag nila ang karapatan ng lahat ng mamamayang Pilipino at darating ang panahon na tayo po ay maghuhusga at magbibigay katarungan, hindi lang kay Tatay Digong, kung hindi sa buong sambayan ng Pilipinas. Kaya hindi papayag ang Tatay Digong na humingi ng pabor sa mga Marcos. Pabor na hindi naman maibibigay ng mga Marcos dahil wala nga silang kapangyarihan na utus-utusan ang mga West ng ICC. Pati yung Dutch government, wala silang kapangyarihan mag-utos. Ang problema nga lang, yung relasyon ng ICC sa lugar kung saan siya naroroon. Kaya sinasabi ko, hindi po pwedeng baliwalain ng hukuman yung magiging desisyon ng Dutch court. Di ba po? Anong mas mabuti? Na ang magdesisyon, Dutch court? Well, siyempre, pinakamabuti, ICC. Pero at the rate things are going, ang tingin ko talaga, yung ICC, lumalaban na yan para sa kanyang survival. Kasi nung last Assembly of State Party, talaga nagreklamo na yung Japan na pinakamalaking pinupondo. Bakit ba puro akwita lang binibigay nyo sa amin? Ano ngayon ang gagawin ng hukuman? Para nga dahil nagrereklamo na yung pinakamalaki nagbibigay ng pondo, ayun, sige, convict. Alam nyo kasi yung international law talaga, hindi lang yung strict application of rules. Meron talaga din yung mga kinikilala na may mga pagkakataon na meron mas malawakang objective ang batas. At maraming magsasabi, miski labagin ang karapatan daw ni Tatay Digong, basta ito daw will serve international justice. Hindi bale, hindi po tayo payag dyan. Hindi po tayo payag dyan. Dahil ang estado ng karapatang pantao ngayon, lahat
ng Estado dapat protektahan at itaguyod ang karapatang pantao ng lahat ng tao sa kanyang teritoryo, kasama dyan si Tatay Digong. Kaya wag niyo na pong linlangin ng taong bayan, lalo ng mga Pilipino. Kriminal po ang ginawa ni Marcos Jr. nang pinakidnap niya si Tatay Digong at pinadala sa dahig. Wag niyong sabihin na ang solusyon sa kriminal na gawain ay ang utos din ng kriminal. Kalokohan po yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa muli natin pagkikita ha. Pasensya na po pag tayo po ay naha-high blood. Kasi, gaya na aking sinasabi po, no? Ako po'y Pilipino. Wala na po akong ibang bansa na ako'y nanumpa na mahalin at pagsilbihan kung hindi ang bansang Pilipinas. 2 beses po ako nag-aral sa abroad, mahigit 1 taon. Nagturo 2 beses din sa abroad. Pero palagi po akong umuwi dahil hindi ko pong makuha na manumpa ng katapatan sa isang dayuhang bansa kung hindi sa aking bansang minamahal, ang aking bansang sinilangan, bansang Pilipinas.